Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, mula sa mga Divine, Holy Spirit, Angels, Archangels, um, Ancestors, Universe, Spirit Guides, Elementals, and syempre sa mga um, Animal Spirits. Okay. Syempre, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy, no, na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa mga uh, sa mga bago, no, na nag-subscribe. Maraming salamat po. And pasensya na po, talagang hindi rin po umabot, no, talagang yesterday kasi hindi rin po ako nakapag reading. Okay, so sa mga, ito is a reminder lang din again, ano, sa mga, since nag-flex na po ako or nagpakita na po ako sa inyo ng mga for protection, reminder lang po na sa mga meron pong may mga tangan na po, no, sa may mga pang-protection na po na tinatawag, may mga medallions man yan, rosaries man yan, o ano man, dasalan nyo po sila, no, everyday, kasi nga po magmamahal na araw, para po mas lumakas, no. At kung meron man kayong mga atake, hindi po sila ganun ka uh, parang kalakas, no. And sa mga wala naman puntangan, tapos meron pa po kayong spiritual attack, please, no, kung hindi man po kayo sa akin mag-avail, pwede naman po sa iba eh, no, pero make sure po na sa mga manggagamot po kayo kukuha, wag po sa mga uh, like mga online, no? Hindi ko naman po inaano yung mga sa online, nga lang po kasi kailangan lang po nating magpakasiguro na positive energy po ang meron dun sa mga bibilhin nyo. Kailangan nyo lang din po mag-ingat. Bumili nga po kayo ng mga ganon, kasi especially po kasi mura, kasi ganito, ganyan, dami nyong reasons. Pero pagdating naman po sa inyo, wala naman pong epekto. Wala naman pong talab sa inyo kung ano man po ang meron doon na sinasabi nila. Unlike po yung pupunta po kayo sa mga healers, no, is andun po yung mas maganda nga po magpagamot po muna kayo eh. And saka po kayo bumili ng mga medallions or oils, no. So yun po, reminder ko lang po yun. And sa mga gusto naman po mag-avail, no, na andyan po meron naman sa mga umorder po ng San Benito, yung meron pong orasyon, yung meron na pong orasyon, yun ang basag ng San Benito, at saka poder, no, may poder na po kasi yun eh. Maraming salamat po. So sa mga gusto pa pong humabol na po, no, kasi um, since second week naman po ang ano natin, ang ano to, ang Holy Week, no, April. First Friday, pwede ko na po siyang ibigay sa inyo, no. So sa ngayon, yung iba po, kailangan po kasi padaanan ko muna ng first Friday yung bago ko po yung i-release, no, para po mas malakas, mas kapit yung orasyon na nandoon. And bibigyan ko din po kayo ng dasal kung ano po yung maglalak doon sa mga medallions na yun. Okay? So, again, since na-flex ko naman po yun, hindi ko naman po pwedeng ulit-ulitin kasi andyan naman po, may video naman po tayo. But pagdating po sa oil, since ito lagi naman po ito nasa harapan ko, no? So, meron po tayong big one and meron tayong small one. So, ito po is best po itong pangontra at pamproteksyon sa mga kulang, barang, lason, usog, gayuma. Ito po yan. And also sa mga physical illness. No? Kung halimbawa may bali, may masakit, may kati-kati, mga ganyan, ano, so pwede po to. And pwede rin po tong pang intake, no, especially po kung meron kayo mga bloated na chan, ganyan, hindi madumi, mga ganon, hindi makadumi. So ito po, the best po yan. Isang kutsarita lang po ang iinumin nyo everyday, then yung concerns nyo po is talaga magkakaroon po ng kasagutan at kagalingan. Okay? So now is, ano po ba yung reading natin ngayon? It's about my vision. Actually, this is nung Friday pa. Kung nung nakaraan pong vision natin is, ang pinakita po sa akin is, di ba sabi ko sa inyo parang isang ganto lang, no, na mata. Hanggang sa naging kalahati lang, hanggang sa nawala na siya unti-unti. Yung ngayon naman po is talaga nagpakita na po siya sa akin, whole face. I mean, face, may ilong, may bibig, may mata. Ganun. Pero hindi mo pa rin masasabing talagang fully yung shape ng face niya. So, dito is, ang pinakita po sa akin dito is medyo bata-bata pa. No, bata-bata pa siya.
Siguro mga 30s, mga gano'n. Nasa early 30s or 30s na siya, yung mga tipong gano'n yung age niya. So, yun po yung kukunin natin ulit kung siya pa rin ba yun, no? So, kukuha ulit ako nito na malaman natin kung siya pa rin ba yun nagpakita sa akin sa vision ko. At ano ba talaga ang gusto niyang mangyari? Ano ba ang gusto niyang mensahe, no? Okay, so gagamit po tayo ng 3 cards. Mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Hesukristo, mahal na Birhing Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa aking po tagapanood, patungkol po dun sa nagpapakita po sa akin sa vision ko na inyo pong ipinakita. Naway kami po inyong patuloy na iligtas anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at tara pong klase ng karamdaman at tukso at bigyan po ng kagalingan lahat ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Dinig nyo siguro yung ano, no, sa gripo. Pasensya na. Kailangan po namin mag-ipon. Kasi, mawawala ang tubig. Okay. So, dito muna tayo. Alamin muna natin kung sino tong babaita na to. Na nagpapakita nga po sa aking vision. Ano ba ang itsura niya? Let us see. Let us see. Let us see. Sino ba to? No, kung sino naman po makaka-resonate dito at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share na rin, and click the notification bell para po updated kayo lagi sa ating reading. So, naka-upright, ano siya, oh. Ang tawag dito? Naka-reverse, no? So, baby face in reverse. So, meaning, itong taong to is, maybe tumanda, no? Tumanda from reverse, no? Reverse natin yung baby is tumanda ang itsura. Na siguro before is talagang sabihin natin aside sa pagiging baby face is medyo angelic yung face niya, mga tipong ganun. And we have the straight hair. And yes, nakita ko rin po dito. Kung katulad dito babaeng to, makikita natin straight hair, yes. And medyo pointed talaga yung nose niya. Yung nakita ko dun. Anything else? Ano ba ito na pinakita sa akin? Ranger? Or iba na naman to? Plus size. Majubis. Siya ay majubis. Pero pinakita nga po sa akin, di ba sabi ko sa inyo, is hindi po siya full. No? As in yun lang. Hindi pa siya full face. Pero sinasabi nga po dito is majubis. Majubis mataba. Okay? And in reverse, blonde hair. So, alamang is brown or black hair siya. Okay? So, yan natin kung ano pa. Kuha pa tayo na siguro ng 3 cards, no? Oh my God, pregnant na naman. Siya pa din nga. Siya pa din nga. Nililin lang na tayo. Nililin lang na po tayo. Puro kabaliktaran ang kanyang sinasabi ngayon. Pero yung buntis is hindi po nakaligtas. Okay. Tingnan ko pa nga. Light skin. 'Di ba? Puro ano to, oh. Puro reverse. Light skin siya in reverse. So, ibig sabihin po maitim. Pero, ang sa totoong buhay, kung itong pregnant na to is same doon sa nagpakita sa akin last time, no, is paputi po to. And in reverse din po yung blonde. Sa pagkakaalam ko po, blondie na rin po ang buhok nito. Pero ni-reverse niya. Na kung tutuusin, dapat ganito siya. Pero ni-reverse niya. So, ayaw niya magpakilala sa akin. Pero, hindi naman po pwede akong hindi naman po ako syonga-syonga, no. And, andito yung plus size, di ba? Pero ngayon po kasi napakapayat na po niya. Kinonfirm niya siya, ito yung mataba. Pero, sa totoo lang po, payat na po ito. And, meron ding straight hair na sinasabi. Hindi rin po siya straight hair. Curly hair po siya. No? Na dapat ginanto niya yan, ang pagbaba. Pero alam niyo po yung kabaliktaran. Diba? And sinasabi din nga na baby face siya. In reverse. Yes, nung mataba siya or medyo healthy pa siya, yes, baby face siya.
But ngayon po, sabi ko nga po is andito yung in reverse. So, ibig sabihin tumanda or matanda na yung itsura niya. Diba? Kaso dito hindi na siya makakapagsinungaling sa akin kasi ang nilabas po is pregnant. And siya rin po yung nagpakita sa akin. So, siya pa rin. And we have the European, no? Hindi eh. Pinay ito eh. And older than me? No. Younger din siya than me. So, lahat po binabaliktad niya. Okay, so nakuha po natin yung energy niya ngayon. So, meron pong panilin lang nangyayari po ngayon. Ano? Inalam po, wag ako. Okay? Wag ako, wag ako, wag ako. Sila na lang. Okay, ano ba ang gusto niya mangyari? Bakit ba napakita na naman siya sa akin? Pero kanina wala siyang pinakita sa akin. Iba po pinakita sa akin kanina eh. It's a medallion ang pinakita sa akin kanina and the other day. May pinakita po sa akin medallion na kailangan ko pong itangan. And nakuha na ano ko na naman. Pinagbigyan ko na po. Kumbaga, yung pinakita po sa akin is kinuha ko na rin. Okay? Ano bang gusto mo? Gulo? Charot! Yan natin. Kung ano ba ang meron, no? O, diba nag-reverse? The Tower. Di ikaw na. In reverse na naman si The Tower. So, parang sinasabi niya dito, no, is okay siya. Wala siyang pinagdadaanan. Nandito yung happiness niya. Mga tipong ganun. No? Like, hindi siya malungkot. Walang masakit sa kanya. Okay siya sa lahat. As in, positive lahat. Yun yung sinasabi niya. But again, The Tower in reverse. Pero ang totoo is talaga masalimuot ang buhay nito. Ang laki ng problema nito ngayon eh. At hindi ito magpapakita sa akin ng ganun-ganun lang. Actually, hinihintay ko nga bumuka yung bibig niyan eh. Kasi, pagka ganun, kukuha na ako ng mensahe kung ano yung gusto niya. But, nananatili siyang tahimik. Okay, ano pa? Okay, so, ayoko nito, ang dami. Tigilan mo ko. Archangel Michael, please guide us. Please protect us. Please be with us. We need your protection right now. And, sakto. Okay, we have the King of Swords. The Nine of Pentacles. Diba? So, meron nagbabantay talaga sa kanya. No? It's the King of Swords. Nagbabantay sa kanya. Yes, physically and spiritually may nagbabantay sa kanya. Nine of Pentacles, meaning, andito po yung, kung makikita niyo po yung image nung card, no, is, pinapakita lang po dito na, ngayon, medyo relax siya, okay ang condition, no, but still under spiritual attack, no, and only God, no, will heal her, no, si God lang din ang makakapag, makakapagpagaling. We have the Tetragrammaton here. OMG. Yes. We have the Tetragrammaton. Or the Pentagram is here. My God. Naririnig niyo ako. Sana naririnig niyo ako. Binunot yung ano ko eh. Buti na lang. Okay. So, we have the Tetragrammaton. Or the Pentagram is here, no? Alam niyo bang yan na nagpakita sa akin? Kasi nandun yung word na tet, no? Pero wala siyang ano. Pero yung second time, and the other is, basta. And now it's here. Look. Ayan siya. Okay, so what else? What else? So, ngayon pinapakita niya lang na relax-relax siya. Pakipakapi lang. Six of Pentacles and Eight of Wands. Actually, lumabas na to. No. Yung Eight of Wands lumabas na to last time. But ang Six of Pentacles is not. Itong taong to needs a helping hand talaga. Iba yung energy ko ngayon.
Andito yung talagang kailangan to talaga ng tulong from others, no? And magkaroon siya directly ng connection kay God. Kailangan talaga. Pero kung i-continue niya or parang andito yung pagiging bingi, kung magiging bingi siya, walang mangyayari. Hindi rin, alam niyo po minsan kasi pagka magpapagamot po kayo, kung hindi niyo rin po tutulungan ng sarili niyo or hindi kayo susunod po sa mga healers, o kahit nga po sa doktor kung hindi po kayo susunod, wala pong mangyayari. Hindi kayo gagaling. Okay, so we have the Ten of Wands. Since sinasabi niya nga dito sa The Tower na siya ay talagang masaya, ang tatang kampante na siya, nagbabawi, mga tipong ganun, ano. But here, dito naman sa Ten of Wands in reverse, no, and also the Ace of Cups in reverse, actually dalawa yan na bumaba, ano. So it means na kumbaga andito yung marami siyang mga plans, marami siyang mga gustong gawin, no, pero talagang hindi niya maisasagawa ngayon. And even yung relationship niya with her partner, with his partner, no, wala din po mangyayari. Wala ring mangyayari dito. Kung lalaki o babae man to, pero dito kasi is lalaki to with his or with her partner, no. Pero ang nangyayari kasi dito is, meron po kasi dito talaga, this is a girl, no? Ito yung pinag-uusapan, is a girl. Pero andito po talaga yung, wala po, no? Wala pong, pagkakasundo na mangyayari. Kasi nga po, we have the King of Swords, no, na talaga nagbabantay sa kanya, which is, this is a spiritual, no, na nagbabantay sa kanya. Spiritual na atake to medyo malalim. Six of Swords in reverse din. Walang happiness na magaganap. No? Actually, yan din yung mga iniisip niya. Siguro ito yung time na wala siyang atake. No? Kasi ginamot ko na po ito Nagkaroon lang po ng medyo issue. Okay, so dito is hindi po siya nagiging masaya. Kasi nga po Six of Reverse. Six of Swords siya. Pero yan po yung mga iniisip niya. Siyempre lahat naman po tayo ang gusto is magkaroon ng happy family, harmonious family. Pero yan po yung iniisip niya na only God ang makakapagbigay sa kanya nito. And prayers talaga. Yan ang kailangan niya. In reverse na naman, no? Maybe ito, no, actually hindi naman ako masyadong updated dito. Maybe ang nangyayari ngayon sa kanya is, nagkakaroon ng relocation, or maybe nagpupunta kung saan-saan, kasama itong person niya. Yung tao, ha. Kasi may mga rides dito, So, possible na sila ay magkasama ngayon. Oh, we have the Judgment and Ten of Swords. Oh, this is from universe. There's a light. So, marami ang mapaparusan. Parang sinasabi dito, this is kung ano man yung nangyayari dito sa taong to, is a judgment. Or, parang, kinda, parusa, no? And, bakit ko nasabing parusa? Kasi dalawa pong bumabatong card na to. Judgment and Ten of Swords. No? Parusa. Okay, sino ba ang paparusahan dito? Etong si King of Swords. Okay. So, ito po yung paparusahan ng langit. Okay. So, antay-antay lang tayo. Okay. So, malamang kaya siya napapakita dito is because alam niya na nadarating na itong panahon na to, na oras na to, na siya ay mapaparusahan na. Okay. So, we have the King of Cups here. So, dito sa King of Cups naman to is there's someone or somebody na magbibigay sa kanya ng kaliwanagan, ng some advices, or maybe this is a healer, possible, no, na magbibigay sa kanya ng magandang mga salita, no, na magigising siya, marirealize sa lahat, yung mga ganun. Dami na naman bumaba. Pero dito tayo sa Three of Wands.
Yes, kasi ang dami nilang plans actually. No, or ang dami nilang pinuntahan. Ang dami nilang pinuntahan, ang daming um, tinry, no? Pero I can say na wala pa po, no, na talagang totally nakakapagbigay sa kanya ng kagalingan. No? Wala pa. Kasi this is too, too deep. No, masyadong komplikado po yung, nito, ang tawag doon, sitwasyon or kalagayan or sakit, karamdaman, mga tipong ganun. But, sinasabi naman dito, there's a katapusan. No? Meron at meron. Ang kailangan lang po nila talaga dito is kailangan magkaroon po ng faith kay God. Okay? And we have the chariot. Yes, may matatagpuan naman sila. No, we have the chariot kasi kapag this is sa pagpaplano-plano nila, sa pagpunta-punta nila, paglalakbay nila kung saan-saan, is makakakuha din sila ng katapat, no? I mean, yung gumagawa dito sa taong to. Dito, sa babae na to. And we have the Page of Swords. Pero mapanding lang eh. Sa totoo lang, alam niyo kung yung tipong yung faith ninyo is mahina at ito yung makakasalamuhan ninyo. Kaya niya po kayong paikutin. Kaya niya po kayong manipulahin. Kaya po talaga ngayon, as much as possible, kailangan po talaga mas maging mas maging malakas, no, yung faith. Okay. So, now is Page of Wands, 2 of Wands, 9 of Wands. Wow. So, andito ngayon yung parang pinapakita lang dito yung relaxation, na meron sila. Maybe, this is a Page of Wands, 2 of Wands. This is a couple na possible na sila is, andito na sa period na medyo okay. But, we have the 9 of Wands here na parang ang ginagawa na lang nila ngayon is patakas-takas or kung saan-saan na lang sila pumupunta just to, parang meron kasi silang sariling pinaniwalaan. Yung mga ganon. So now is, it's their problem, no? Kung halimbawa po kasi ganito ang mangyari sa inyo, hopefully wag naman po. Make sure po, again, ito is kabilin-bilinan ko po sa inyo. Once po na napunta kayo sa mga healer, sa mga manggagamot, spiritual, divine healer na tinatawag, faith healer, from the word faith, yun po pakapitan nyo. Pag pumunta po kayo sa mga manggagamot, kailangan po yung paniniwala buo. Again, hindi naman po kami ang nagpapagaling sa inyo eh. Si God po eh. Hindi po yung pupunta kayo sa mga manggagamot, pupunta kayo sa amin, na andyan, then, pag kami pinagawa kami sa inyo, hindi nyo naman po susundin. Then, magkakaroon ng kabiguan or mawawala yung bisa po kasi yung mga salita po namin is bas-bas po yun na kailangan nyo pong gawin. Kako po nagla-live po ako na hindi naman po alam ng mga nagko-comment, no, na mga nanonood sa akin sa live dyan pagka nanggagamot po ako. Pero once na sinabi ko, kung gawin mo to, gawin mo yan, ito gawin mo, dasalin mo itong ganito, o sige, subukan mo. Ano po ba nagiging result? Gumagaling po sila. Kailangan lang po sumunod. Pag sinabi ko po magtirik po kayo ng kandila after po ako maggamutan. Kasi yun po yung way ng pagiging connection nyo po kay God yun na nagpapasalamat kayo kasi napagaling po kayo. Yun po is isa po yun. Yun lang naman po ang pakiusap ko. Kumbaga, pagka pumunta pa kayo sa manggagamot, huwag nyo po silang pagdududahan. Kasi po ang pinagdududahan nyo po dito, yung kapangyarihan ng Panginoon. Diyos Ama po ang pinag-uusapan natin dito. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Hindi po kami na manggagamot ang pinagdududahan nyo dun. Siya po. Kasi kami po ay sinasamahan po nila para kayo po ay hawakan, kayo po ay pagalingin. No? Tao lang din naman po kami. Wala naman po kaming ganyan eh. Kundi, sila po is naandyan, nakapaligid lang po yan para po kayo ay pagalingin. Nasa sa inyo na po ngayon yan. Kung yung faith nyo po talaga kay God is talagang napakalakas. Pag napakalakas po ng faith nyo kay God, may gagalingan po kayo. Pero kung wala po, para lang din po kayo nagsayang ng oras. Lalo na po yung mga dinadayo nyo pa po galing kayo sa malalayong lugar.
Tapos ando po yung wala naman po kayong tiwala sa mga healers na pinupuntahan ninyo. Baliwala rin po yun. Kaya po talagang pagka kayo po inagpunta at may mga karamdaman po kayo, make sure po na kayo is buo po ang paniniwala nyo sa mga nanggagamot po sa inyo. Meron po kasing ganun eh. Diba? Kasi po kahit po gaano kagaling ang manggagamot, kung wala naman po kayong faith, hindi po gagaling. Maniwala po kayo sa akin. Kahit po gaano kagaling. Pero wala po kayong paniniwala doon sa gumagamot sa inyo. Wala po. Kasi nga po, yung galing na meron po ang mga healers is galing po lahat yan kay God. Hindi po sa kanya, hindi po sa amin. Okay? Okay, so ano pa ba yung ibig sabihin ng mga iba na pinakita doon sa vision? Aside dito, sa babae na to. See, there's a deep. Look deeply within and discover your soul purpose in relationships. So, alam niyo yun, i-analyze niyo kung ano yung mga nangyayari sa inyo. Mga pa kayo, pakiramdaman yung maigi. Huwag niyong bibitawan hanggat wala kayo na-discover. Hanggat di nyo nalalaman ng kasagutan. Huwag kayong titigil. Okay? Especially po kung halimbawa kayo po is beginner or andito na po kayo na nasa spiritual awakening, meron na po kayo. Marami pong paramdam yan. Marami rin pong pagsubok, maraming struggles. No? Pero, ang kailangan nyo po doon is mag-search kayo. Paano ba kayo, you need to be, parang more deeper. Ano pa itong deep na itong tinatawag? Relationship. Relationship with God. Kailangan nyo po mag-focus. Since kayo po is nandito, nakikinig kayo sa akin, hindi naman po ito parang basta lang nangyari na kayo napadaan sa akin. Hindi ito basta nangyari dahil napili. Hindi po. May purpose po ito. Bakit po kayo nandito ngayon, nakikinig pa rin hanggang ngayon? No, it's because meron po kayo talagang gift, no? Na kailangan nyo lang po kayo po mismo mag-discover. Huwag nyo pong hayaan na magtanong-tanong kayo sa iba-iba. Kayo po mismo. Paano nyo po ba madi-discover niyan? Kausapin nyo ang Panginoon. Kausapin nyo po sila. Huwag po yung kung kanino kayo magtatanong nang hindi naman po connected sa inyo, sa spiritual. Kasi po pag-aanuhan lang kayo niyan, pag-iisipan lang kayo na babaliw. At hindi sila interesado sa mga kwento mo. Bihirang-bihira po yung may makikinig sa inyo. Pero po si God, palaging ready po yan. Lagi po na andyan yan ng Diyos Ama para makinig po sa inyo. Sa lahat. Ano yan? Parang hanapin mo yung sarili mo. Enlightenment, yes. Diba? So, andito ka na talaga sa kasi nga na-enlighten ka na eh. Yung enlightenment is nasa inyo. So, with enlightenment, there is no separation. Pero yan, totoo yan. Wala talaga. Kumbaga, andito yung we realize that we are one with the divine. Ganon, no? Ganon ka-close sa divine, kay God. Ganon. Pag kayo ay nagkaroon na ng enlightenment. Pag kayo po nagkaroon na ng ganyan, closeness kay God, wala na po pwede maghiwalay sa inyo. Wala na. Close na kayo. Kumbaga, ganun na. Nakatali na. Kumbaga. No? So, malamang, no? Ganito ka na kasi kalalim. See, we have the connection. Thank you, God. So, andito yung connection. Yes. Your connection is eternal and unbreakable. Oh my goodness. Thank you, God. Thank you po. It's unbreakable. So, tinatry nitong hunghang na to. Hunghang. Tinatry nitong mapagbalat kayo na to. Na parang akala niya siguro is hindi mo siya mahuhuli. Hindi mo malalaman na siya yun. Mga tipong ganun. Na hindi ka aware sa mga nangyayari sa'yo. Excuse me. No? So, andito na talaga yung meron ka ng connection. And yung connection mo dito is eternal. Diba? And unbreakable. What else? Trust. Yes, kasi dito yung you need trust in a relationship, no, for it to thrive. And ito yung binigay mo eh.
There's a lot of trust. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Pagkatiwalaan nyo. Ngayon po kung talaga kayo pupunta talaga sa mga katulad po namin or kahit po kaninong tao, is, dito po talagang kailangan buo po ang tiwala. Walang pag-aalinlangan. Kasi nga po talagang kami is, tao pa rin naman po kami. Ang ano nga lang po dito is, napipaligiran po kami ng Holy Spirit, ni God, na nagbibigay po ng kagalingan sa inyo. Na hindi naman po lahat din is nakaka-experience, no? Kumbaga, kaya nga meron pong chosen one, meron pong earth angel na tinatawag. So, for some of you, is kayo po yun. At kayo rin po to. No? So, pwede nyo po itong i-share yung mga ganitong pananalita, ganitong discussion po, ganitong talakayan po natin, ganito pong reading sa iba. Na kung meron po silang mga pinupuntahan na manggagamot, sasabihin, ay, hindi naman magaling yun kasi hindi naman ako gumaling. Sabi, magaling daw. Yung mga ganon, di ba? Ang tanong, naniwala ka ba? Diba? May paniniwala ka ba? Buo ba ang paniniwala mo nang pumunta ka? At kung meron man sinabi sa'yo, ginawa mo ba? Kasi may mga bilin po kami. Binibilin po kami after ng gamutan. Meron pong wala. Kasi, kumbaga, andyan po yung okay na siya. No? Meron po kasi kami sinasabing sarado. No? Sinasarado po namin yan. So, nasa inyo na po yan. Pero pagkalaman na po pagka sinabi sa inyo, kung bawang malala na po yung mga karamdaman ninyo physically, spiritually, at sinabi po ng mga gamot na kailangan mong bumalik ng ganitong araw, kailangan nyo pong bumalik. Kasi it's a test na kung talagang parang huhulmahin po kayo niyan eh. Spiritually po huhulmahin namin kayo para po talagang kayo rin is magbalik loob po sa Panginoon. Ganun po yun. Ako yun po ang purpose ko actually. Titignan ko kung hanggang saan yung faith, no, ng mga pasyente ko. Titignan ko hanggang saan ang faith, hanggang saan paniniwala. Then, habang nagkakaroon po kami ng session is, na-enlighten ko po sila. Nabibigyan ko po sila ng panibagong pag-asa. Nahihingi ko po sila ng kapatawaran sa Panginoon para po magkaroon ng pagbabago. Yung life cycle po nila is parang mag-umpisa po ulit sa zero. Pero positive na po yung lalakbayin nila. Yun lang po maganda doon. No? Anything else? Openness. Yun lang naman din talagang kailangan. Parang willing to listen po tayo sa lahat. Willing to embrace lahat po ng ipagkakaroon sa atin ng Diyos Ama, ng mga divine, no? Especially yung guidance. No? Reconciliation. Learn to reconcile with yourself. Yes. Kasi kung hindi, parang alam mo yun, kung halimbawa nga, sa mga tipong tao na nagkakaroon ng failure, depression, pain, mga ganyan. Tapos, hanggang doon na lang, wala pong mangyayari. So, ang kailangan po dito is free yourself from that cases, no? Para po maging maayos yung flow, magaan ang flow ng buhay. And let go, let God na po yung mga yan. And we have the twin flames. Okay, twin flames themselves contain as an aspect of each other's personality. Okay, so maybe for some of you, no, is meron kayong mamimit, no? Or maybe for some of you, dito na namit na yung mga inyong twin flame. No? So, ang kailangan nyo lang po dito is mas i-push, no? Or directly talaga is andito yung meditation, no? Kailangan nyo po more on meditation para po magkaroon po kayo talaga ng direct connection kay God. Meditation po talaga. So, this is or maybe kayo, no, is for some of you talagang marunong na rin po mag-meditate and yan yung way nyo ng pakikipag-communicate kay God. Okay? Let's see nga, kasi kayo na pa ako tinititigan ito eh. Wala po ako ng 3 cards dito. Parang bonus card nyo. Bonus message. You have the stress, spell work. Oh, so stress ka ngayon.
And with spell work. May spell work ka talaga. Okay, so what is it? What else? Cheating. Oh, di ba? Ang spell work is yung panloloko. Panlilin lang. Di ba? Na nai-stress ka? Huwag ka ma-stress. Hayaan mong sila ang ma-stress sa'yo. No? So, lahat ng ito, yung resulta kanina dito, na kung sino siya, lahat po yun, panloloko yun. Nililing lang niya. Pero hindi niya ako pwede malinlang. No! Not me, my goodness. Not me. Okay? So, that's your reading. That's my reading. Okay? Kung sino man po naka-resonate dito at gusto po magpa-schedule, no, by appointment, no? So, please do. Andyan lang po sa description box ang aking contact details. And ganun din po sa reading, walk-in, na pa-online or walk-in po, no, is open naman po tayo sa walk-in. But again, by appointment po tayo. Kasi nga po, ang tulog ko po talaga is umaga. Hindi po ako nagigising sa umaga. Kundi ang tulog ko po is umaga. Kaya po, open ako for walk-in is after lunch. No? So, yun po. Kailangan po talaga is by schedule po tayo. Okay? Pero dito po sa ganun din sa online. Kaya nga po gusto ko po yung talagang by appointment muna. Ayoko po na may bumubulaga. Okay? So close your eyes para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace and hope. Bye.